So guys, ito yung part 2 ng tackle natin kung paano mag-apply dito sa Czech Republic. Kung hindi nyo napanood yung part 1, panoorin nyo kasi doon ko binanggit yung mga legit na agency na alam ko na nagpapalis papunta dito sa Czech Republic. At kung napanood nyo naman, it's better kasi masundan natin siya sa part 2 na to. So guys, may mga nagtatanong din sa akin kapag nag-apply ba sila, paano kung bumagsak sa interview, diretso pa rin ba? Kasi syempre nag-waiting na sila. So, hindi po yun ganun. Once na bumagsak kayo sa skill test or sa interview, automatic po yun na back to zero kayo. So, I'm not sure. Depende yun sa inyong agency na pag-applyan. Kung ang agency na pag-applyan nyo is continuous siya, nagbibigay siya ng continuous or sinasabi niya na pwede kayong magdire-diretso or something, hahanapan ulit kayo ng bagong employer na mag-i-interview sa inyo, it's better po yung ganun. Kasi hindi ko pa siya na-try guys. Sa totoo lang, hindi ko siya na-try na ganun. Na nalipat ako ng iba. So, nagkataon siguro na lucky lang ako at that time na pag-apply ko is nandyan ka agad. So, nakapasa ka agad. So, hindi ko siya na-try kaya tanongin nyo na lang sa agency sa part na yan. Sa mga gastos guys, so automatic yan once na nag-apply kayo ng ibang bansa. Ilagay nyo yan sa isip nyo guys na talagang may gastos. So, una, anong gastos? Pamasahe pag-apply. Pangalawang gastos kapag kayo ay pinag-medical. Pangatlong gastos kapag kayo ay pinagbayad. So, ang iba kasi pinagbabayad ng processing fee. Pero dun sa agency ko kasi is walang processing fee. Kaya wala akong bayad at that time. So, may visa din po na binabayaran sa Czech Republic. So, kami kasi sagot kami ni employer. So, merong iba na sagot din naman ni employer. Pero depende pa rin yan sa agency na pag-a-applyan nyo. So, guys, lagi nyo tandaan sa lahat, lagi ko itong pinapayo. Huwag kayong basta-basta sumugal or maniwala kapag agent ang kausap nyo. Agent, ibig sabihin, pwedeng piniperahan lang kayo. So, lagi po kayong sa agency talaga. Kung kinakailangan pumunta kayo, mag-walk-in kayo, doon sa agency na yon mag-walk-in kayo. And wag po kayong basta-basta maglalabas ng pera, lalo na kapag sa tao lang sasabihin nila na tutulungan ka namin makaalis. Halimbawa, for example, kasi merong mga ganyan sa akin sa comment section nagtatanong kung paano mag-apply. Tutulungan kita mag-apply. Sige, bayaran mo muna ako ng 20,000. Meron akong kakilala dito sa Czech Republic, which is ang sinasabi nila is nandito sila sa Europe. For example, ang Europe na ginamit nila na is nasa Italy sila. So, parang kukunin ka nila. Sabi nila, may kilala ako dyan sa Czech Republic, ganyan. Siyempre, iniisip nyo dyan sa Pilipinas, magkalapit lang ang Italy at saka ang Czech Republic. So, hindi po. At dito sa Czech Republic is mostly wala talaga siyang agent. So, nagkakaroon lang ng agent kapag etong si agency dito is nagpahanap ng tao. Pero kung hindi ganun yung senaryo, so wag po kayong basta-basta magbabayad. Tsaka guys, once na dito kayo sa Czech Republic, automatic po yan talaga na dapat i-check nyo muna kung legit siya. Kasi once na agent siya, mangamba na po kayo kasi hindi masyado dito ang agent. Mostly po dito is mga may agency talaga. Kagaya ng Grapecare LTD. Agency po siya dito sa Pilipinas, pero kumukuha siya dyan sa agency siya dito sa Czech Republic, pero kumukuha siya ng tao dyan sa Pilipinas. Pero hindi siya pwedeng makakuha directly. So, bakit? Ako po ay Grapecare LTD baby. So, nag-apply ako mismong Grapecare LTD. Nakapasa ako mismong Grapecare LTD. Yung mga kaibigan ko ang nag-ayos ng, parang inano nila ako as backer ko sila. Tapos ngayon, pagdating po ng nag-okay na ako sa interview ko at saka sa skill test ko, sa exams ko. So, nag-okay na po ako lahat. Ako na rin po ang pinapadalhan ni Grapecare LTD ng job offer. So, lahat sa akin nila pinapadaan. Pero, nung time na po na mag-visa application na kami, doon na po kami pinadirect sa aming agency, which is ang venture na ka-tie up po nila. So, hindi po sila pwedeng kumuha
from Philippines papunta dito sa Czech Republic as direct. So, kailangan nilang dumaan or may middle man sila na nasa pagitan ng employer at saka ng employee. So, tama ba? Yun, hindi po sila directly nakakakuha. Kasi ako, grape care baby ako pero hindi nila ako directly nakuha. Pinadaan nila ako sa venture agency. So, yun, balik tayo dun sa gastos. So, normal po yun na may gastos talaga. Sa lahat naman po, kahit saan kayo mag-apply, lagi po talagang may gastos, mga requirements. Yan, may mga requirements na kakaiba po sa Czech Republic, kagaya ng NBI Apostille, kung saan kailangan mo pang mag-appointment ng pagpapa-apostille ng NBI mo. So, lahat po yan guys, kung gusto nyong hanapin, nasa playlist ko po lahat ng mga binabanggit ko na yan. Playlist ng YouTube channel ko kasi masipag ako mag-video So, nandun lahat. So, ngayon lang kasi parang sinasummary ko siya. Next. Hindi po ibig sabihin na meron na kayong visa, for example, na visahan na kayo dyan sa Pilipinas, is agad-agad po makakaalis na kayo. So, ganito kasi yan guys. Kahit approve na kayo sa ministry, kapag hindi pa po siya nakukuha dito ng inyong employer or kunwari ng agency nyo dito sa Czech Republic, hindi pa siya nakukuha sa ministry, automatic po yun na hindi pa naman nagra-run yung 6 months validity ng inyong visa. So, once na nakuha na nila yon at binigay na sa inyo ang visa nyo, ibig sabihin pinakita na sa inyo ang visa nyo, nakita nyo na talaga yung visa feature nyo, ganon. Ibig sabihin, within 6 months, dapat po ay makaalis na kayo ng Pilipinas. Pero hanggat hindi nila pinapakita yung visa nyo, so, ibig sabihin lang nun, kahit naka-approve siya doon sa site ng ministry, ng Ministry ng Czech Republic is hindi pa rin kayo makakaalis hanggat walang ang inyong employer. So, ibig sabihin talagang sa employer manggagaling yung go signal ng pag-alis nyo kasi syempre sila ang bibili ng ticket, may insurance. So, yan po ay isa sa mga requirements nila para makakuha sila ng mga workers sa Pilipinas. So, yan guys paalala ko lang, huwag kayong basta-basta maniniwala kapag may nagsabi sa inyo, nasa Europe ako, matutulungan kita, mag-apply ka sa ganito, para matulungan kita, kailangan mo muna akong bayaran, something like that. So, ako guys, personally, ang dami ko na pong nagawang video, sa totoo lang, may mga video ako na mini-message ko pa ang ilan sa mga kakilala ko, ilan sa mga nakaranas para lang makapagbigay sa inyo ng mga videos. Pero never po akong nag-agent kasi mahirap yung ganun. So, at saka mahirap din po kapag wala talaga ikaw na agency na talagang mag-handle sa'yo. So, yun lamang guys, and sana nasagot ko yung mga tanong nyo, and yun lamang talaga. Anyway, maraming salamat po. So, yan na yung part 2. So, kung hindi nyo napanood yung part 1 guys, panoorin nyo po yung part 1 kasi marami rin ako natakal doon. Thank you!